sa food business, ang pinakamasaya doon man, yung bumabalik yung Yun, yung customer, no? Bumibili ulit. What's up everyone? Welcome to Poolside Convo. So, dito na naman kami guys, episode 9. Welcome again ha. Sobrang successful din nung nangyari nakaraan kasi may flow na kami. Tropa ko dito, parang kakababa lang ata o di ko alam, malupit talaga eh. What's up, G? Paalala ka, G. Oy, ako nga pala si Chet De La Cruz. Pilido ka ba? Siyempre, follow nyo na rin ako sa TikTok ko. Kamoting si Perer. Dating dating isda. Dating isda eh. Dating isda. Hindi, kumbaga, siyempre si Perer kailangan upload, di ba? Kasi yun yung parang libangan mo na eh, di ba? Pang palibas oras na rin, no? So, bigyan mo kasi ng background, G, ng mga nangyari sa ating buhay ngayon. Yung nangyayari sa akin. College ako, yung course ko, BSMT, mga G. Tapos, 3 years lang yung dapat. 3 years lang yun. Nangyari? Ginawa akong 4 years, man. Hindi ka. Kasi, yung girlfriend ko, fiancé ko na ngayon. Fiancé. Sinabayan ko graduate. Wow! Grabe, true love yun. Dahil sa TNC talaga. TNC talaga. Lapit pa nung FEU, yung mga tropa. Yun. Sino kaya yung mga yun? Hindi, kumbaga, nung college, pag nagkayaan, matik eh, no? Oo, syempre, minsan lang yan eh. Hindi, kumbaga kasi, parang yung, syempre, high school, papuntang college, iba pa rin yung saya eh, no? Magtotropa pa rin kami, ganyan-ganyan. So anyway, ang lupit lang din doon kasi may mga gano'n kaming times na nangyari sa buhay namin na, di ba, 3rd year nga, tapos 4th year ko pa natapos. Okay lang din, di ba? Parang no regrets na lang din kasi, hindi. Kaso meron din. Meron din. Bakit? Hindi naman kasi dapat, diba? Para sa magulang mo, hindi dapat. Kumbaga, sayang yung isang taon, no? Sayang. Siyempre, medyo malaki rin yung tuition dun eh. Ano lang naman yung namin, business namin, tamang lugawan lang. Pero mamaya ako nakakwento sa inyo. Okay. So yun, so mamaya nyo na kwento yun. Anyway, kumbaga kasi dati, si background nga pala, si Chet, high school, classmate. Kumbaga, kami yan, St. Andrew. Kanina, G, galing kaming BF. Sabi ko, mga uniform, mga taga St. Andrew May daw yun makukulit daw yung mga tao doon dati. 2000, ano ba yun? 2010? 2015? Sobra na yun 5 years, makukulit daw. Sobrang kukulit daw Hindi, kumbaga, mga taga St. Andrew talaga. Mababait talaga. Kahit di kami sumusunod minsan, mababait kami, di ba? Yun naman di ba? Minsan sutil, hindi naman may iwasan yun. High school life nga. Pero masaya yun. Makikita kasi sa amin yung friendship nun no? Yung sino yung solid sa atin, G, nung high school tayo. Ganun talaga. Doon mo talaga rin yun yung high school. Kasi, high school life, di ba? Kumbaga, parang bridge natin yun para bago tayo mag-college, di ba? Na yun yung magiging core na masaya talaga. Yun kasi talaga. nakakulong kami dun, pero yung utak namin gusto na lumabas. Ayun, nagbakod. Nagbakod. Hindi, pero maganda nga yung part na yun, yung high school tayo, tapos yung transition ng college. Iba-iba na kaming course, iba-iba na, pero solid pa din, no? Oo. Pero man, may tanong ako, yung nag-college ka ba, may idea ka na nung college ka, kung anong course yung kukunin mo? Bago tayo graduate ng high school. Wala rin. Kumbaga, ako undecided ako pero trinay ko mag-medtech, di ba? Parang, di ba, trinay ko, kaso wala, parang hindi ko siya vibe. Kasi may ganun naman di ba? Gusto ko talaga rin, di ba? Siyempre, papasok pa ako doon. Mahilig din naman ako science ganyan-ganyan. Kaso, parang hindi ko lang siya fit sa akin ba? Mga ganun naman. Ikaw, G, bakit seaman ganun? Hindi ko rin alam, pero nung talaga, graduate tayo, wala akong idea kung ba't ako nag-seaman. Tapos, nakita ko siya yung tropa. Kasama rin si, Jobet, si Janber. Hindi pa pala si Janber. Janber galing FPU si Mark Louie. Si Mark Louie. Sino ba tong isa? Si Wayne. Yun, sila. Inano nila ako. Ininganyo nila ako, man. Sumama ako sa kanila. Nakapag-enroll na ako, wala nang atrasan. Kumbaga, ano yun? Peer pressure, ganon? Oo, parang ganon. Hindi mo talaga siya trip? Oo, wala naman kasi wala kasi ako idea nung pagka-graduate. Kala ko, magbubuti lang ako. Okay, magtitinda lang ako nung lugaw Okay. Diba? Pero nung college, di ba, tumutulong ka pa rin naman kala high school pa lang. High school pa lang? Paano pala nagsimula yung ganon? Ito, LM pa lang.
mga G, nag-ano na kami, Lugawan, sa Queensland. Shoutout pala kay Papa. Guys, Lugawan, Queensland Subdivision. So, kwento mo nga, G, paano nagsimula yung Lugawan niyo? Ganito yun. Dati, kung wala pang Lugawan, mga G, ano pa lang, meron kaming bigasan sa may bayan, kung alam niyo yun. Sa may ano? Saan doon banda? Susano Ranks. Saan yun? Saan lugar yun man yun sa may taas? Susano yun, diba? Bago magsogo. Dito sa may bayan. Sa may stoplight, yung hilera doon. Susano Road. Saan banda? Sa gilid. Basta sa gilid? Oo, sa gilid doon. Sa loob ng palengke mismo. May ano kami doon, bigasan kami doon man. Tapos nagkaroon din kami dyan sa may tapat ng Queensland. Meron kami doon. Nalugi. Ayun, yung bigas. So, nag-switch kayo, gano'n? Oo, hindi. Yung bigas, ginawa namin lugaw. Oh, that's great. Gago. Nasobrahan sa tubig. Kasi kumbaga anong tawag din eh. Another man's trash is someone's treasure. Oo, gano'n, G. Kumbaga, di ba, hindi mo na alam eh. Kunyari, tatapon mo na, pero may iba palang, effect siya, no? Na nag-impact dun sa, yun, naging stepping stone yun para maging lugawan. Okay. Tapos, matagal na rin yun. Siguro nasa, na rin yun, 15 years. Oo, tsaka, elementary pa lang ako, grade 4, gano'n. Oo, grade 4 hanggang ngayon. Hanggang ngayon, G, bisitahin nyo ha. Queensland, Subdivision, 6 to 8 lang. 6 a.m. 6 to 8 a.m. lang. Wala na. So, paano yung preparation nyo, no? Kunyari. Ayun, ito. Yan. Start yun ng 4 a.m. 4 a.m. gising. Gising. Okay. Tas magsalang ka, tamang luto na. Tapos, mag-aantay ka lang ng siguro 2 hours hanggang ayun nga, 4 to 6. 4 to 6. Ayun yung preparation time. Okay. 6, ayun na, dagsaan na yung tao niyan. Tuloy-tuloy na yan hanggang 8. Kaya pag dumating ka na 8:30 doon, wala na, balik ka na lang bukas. Sold out na yun. Sold out na yun. Kamot ulo ka. Kumbaga kasi OG yun eh, no? Sa inyo eh. OG na yun sa lugar namin. Kumbaga. Ang dami ng tumesting. Mga competitor din. May sumubo. Kaso wala. Hindi, ang ganda rin kasi nung sa inyo, G, yung corner kasi kayo. Oo. Hindi, kumbaga daanan talaga siya eh, napalabas, tapos may mga papasok pa sa ibang pace. So masakto siya eh, no? Kumbaga parang naging sentro siya ng... Pero ano rin yun na, medyo mahirap din yun kasi sa loob siya ng yun naman yung challenge din doon. Sa loob. Kasi yung tatay ko medyo network. Yun. Kumbaga ganun. Parang kaya kailangan share nyo to ha. Kailangan kasi parang word of mouth. Tsaka, kiklik nyo lang naman eh, di ba? Huwag na kayong tanga dyan. Click nyo lang eh. Tama, scroll na kayo. Yun nga, di ba? Pero, G, yung, di ba, yung mindset mo ba na, paano nangyari yung yung, di ba, seafarer ka, tapos pag bumababa ka, G, nag-help ka, paano yung balance mo sa ganun? Yung ganun, yung parang balance. Una, syempre, nakasanayan ko na eh. Okay. Oo, nakasanayan ko ng luto eh. Kasi dati nung may gout airpods ko. Okay. Kami lagi nagluluto, kami nung kapatid ko, si Chio. Ayun, natuto na lang ako magluto hanggang ngayon. Nasanay na rin. Sino talaga yung nag-establish nung lugawan, pre? Si Airpods ko talaga. Si Airpods. Kumbaga recipe niya yun. Oo, recipe niya yun. Si Airpods, okay. Pero dati pa lang yun, pre, maliit na kaldero. Okay. Maliit. Ngayon, malaki pa sa upuan eh. Laki ka, no? Legit yun. Mas malaki pa dyan. Di ba? Yun. Okay. Si Airpods sa tapos consistency lang din talaga sa pagkain. Ano yung mga consistency, no? Tapos yung tumal, may rin talaga yung tumal. Paano yan? Paano yung tumal nyo, G? Mga anong days yan? Kadalasan weekdays, ganun. Weekdays. Tsaka pero pag walang pasok, ayun, malalakas yun. Pero pag may pasok, ayun. Tsaka pag mainit, sobra. Kasi iba naman maglulugaw ng mainit. Kahit ako. Summer, ganun. Yun, summer. Medyo. Pero buti nga. Pero nakakaubos pa rin eh. Minsan kasi kunyari naglaro. Kasi uso naman liga or kaya kung ano man, exercise. Yun. Parang pupunta din talaga. Breakfast talaga. Kasi di ba breakfast yung pinaka-importante. Yun talaga eh. Kaya huwag kayo magkakalimot ng kumain almusal. Lugaw. Sa Queensland lang. Punta kayo doon, no? Di ba? Gaging ka, di ba? Tapos matik yan. Lugaw ko naman, di ba? Tama yun eh, di ba? Paano yung routine nyo, Jay? Di ba, kunyari, pagtapos nun, di ba, close na yun? Close na. Tapos, di ba, minsan nagbubukas kayo gabi? Hindi, yung ako yun. Sarili ko na yun. Okay, mamaya na yan. Pagkatapos ng tinda, prepare na kami para mamalengke, para sa kinabukasan. Para gabi, hayain na. Yung airmats ko. Bibili na kami sa palengke ng kung ano yung kailangan. Yun. Tapos sa gabi naman nag-hassle ako doon ng sizzling. Okay. Sizzling, tsaka si ikaw, tsaka si Janver pala.
Yun yung gabi. Oo, panggabi. Wala nang lugaw yun. No? Wala na. Oo, kasi ubos na sa ano eh. Bukas na lang ulit. Sinasadya rin siguro yun nila AirPods para bumalik sila kinabukasan. Kumain na. Kasi paggabi, baka maumay sila eh. Strategy din yun eh. 24/7 lugaw. Oo, kasi pag too much, minsan hindi na rin siya maganda eh. Oo. Hey, Huwag na sobrahan, saktuhan lang. Oo, saktuhan lang. Kasi syempre minsan, pag nasobrahan ka, umay ka, di ba? Dapat balance ba? Oo, balance. Control. Balance lang. Balance lang. So ngayon, di ba kakababa mo lang, G? Kailangan mo ba? Oo, bababa ko lang siguro. Hindi, mga 1 month. 1 month na. Pero kailangan sasakay ulit. Siguro mga January. Pero at least nagkapas ka dito. Dito ako. Tsaka magbe-birthday ako man ha. Baka kalimutan nyo. Okay na, matik. Ha? Matik, pre. Ito, ano ko na to, 3 years na ako din nagbe-birthday dito man. Hindi, naalala ko kasi pag birthday ni Chet G. Laging may aksidente. Oy, wag. Wag naman. Katok mo na. Katok. Hindi, pero kumbaga wild. Kumbaga kasi isipin nyo, birthday niya G, January 2. Kumbaga parang welcome talaga. No. Welcome Happy New Year talaga. Kumbaga yung birthday ni Chet, pre, ang over yun ng New Year. Di ba na? Tapos itutuloy na lang. Tutuloy talaga kasi wala namang pasok ni Matic eh. Kaya sorry sa mga na-aksidente nung mga nakarang birthday ko Sydney, pagaling ka. Si Sydney hindi pa napupunta sa podcast di ba? ko. Ano na? Parang kasi, para may, basta yan. Sige, alamin natin yan sa susunod. Antayin natin. Hindi, bilang si Ferrer din. Kumbaga naman. Ano yung routine mo naman doon? Routine ko doon? Kunyari, galing ka, kay Jobit, tinanong ko rin eh. Galing kang Pinas, tapos papunta ka sa ship. Paano yung routine ng gano'n? Sa amin kasi madali lang. Okay. Kunyari, dito na ako. Una, syempre kailangan mo kompletuhin yung report. Una, pagbaba ko, kagaya lakaraan, report. Tapos kuha ka ng requirements. Ako yung training ko sa amin, konti lang kasi. Hindi na paulit-ulit. Tsaka every 5 years na yun. Yung training namin bago kumuha ulit. 5 years ulit? Oo. Ay, maganda. Ang lang sa amin yung medical. Every year. Oo. Tapos, pagkatapos pag nakuha mo na, visa. Okay. Kuha ka na ng visa. After nun, more on Europe ka, di ba? Oo. Okay. Europe lang talaga ako. Inter-Europe lang. North Sea, sabi mo? Oo. Inter-Europe lang ako. Tawiran lang. Kaya medyo okay. Ano lang man ilog lang yung biyahe namin. Sa ilog, di kami sagdadagat. Kasi malalaking ilog dun no? Oo. Kanal. Parang kanal na malaki. Tapos, pagkatas na yun, mag-aantay na lang ako sa office hanggang hindi, sa barko pala namin, may kami, rotation man. Rotation kami ng crew. Every 3 months yung bakasyon, 9 months on board. Solid. Oo, kaya ito, January balik ko. Ngayon, nag-extend ako na 1 buwan. Okay. Siyempre, magbe-birthday ako dito. Tsaka Pasko at New Year, di ba? Kaya lahat ng punta kayo. Kahit di ko kayo kilala. Hindi, yung mga... punta kayo. Para malaman nyo, ha? Para malaman nyo yung kinukwento namin. Welcome. Kumbaga, kasi si Chet, si Ferrer, tapos, kumbaga, syempre, mira niya lang makasama yung pamilya niya. Sabi, fiancé niya, di ba? Na, syempre, sacrifice, di ba? Oo, sacrifice. Kumbaga, yung syempre, future mo yun eh. Lalo na, syempre, magbibuild ka na ng family. Kailangan talaga mag-sacrifice. Syempre, kunyari, kung si Chet kasi parang non-stop hustle din talaga eh. Totoo ba? G? Totoo ba? Hindi, isipin mo G, pagtapos mo ng si Ferrer mo, maglulugaw ka pa ulit. Pero sa inyo yun, pero di ba, ganun mo siya minamanage. Oo, ganun talaga. Pero ngayon man, sa Manila ako tumutuloy. Ngayon. Pero ang ginagawa ko, nagtitinda ako ng mga lutong pagkain sa office ng fiancé. Oo, di ba? Di ba? Tuloy pa rin talaga. Wala hassle talaga. Kahit magpapahinga. Hindi, parang may nabasa ko na, sabi, parang kung ano yung kilos mo ngayon, dapat nagme-make sense at nagme-make money. Oo, ganun dapat. Baga lahat ng kilos, ganun na. Oo, sayang naman yung oras tsaka yung araw. Time, di ba? Oo. Hindi na yung mababalik, G. Kaya, hindi, tsaka ginawa natin tong podcast eh. Actually, para more on business side na to eh. Ganun pala yun. Pre, welcome, first namin yun, guest, di ba? Pero yun nga, siya eh, parang ini-encourage namin yung mga youth na mga bata na sana maging bago. Kahit nag-aaral nga kayo, dapat kumikita na eh. Dapat habang nag-aaral, lalo ngayon, dapat habang nag-aaral kasi may internet na eh. Di ba imagine mo yung G, parang yung ng college siya, parang naisip ko rin, ang laking sayang din, no? Hindi tayo nagbebenta nung college, no? Ang daming mayaman sa mga... Kaya ka ba nung college? Hindi naman, kumbaga, hindi natin lang naiisip pa. Siguro tama rin. Gago kasi yung TNC. Paano yung Dota namin? Kumbaga, siguro kasi yun yung teen years namin na masaya talaga yung... Enjoy, no? Kumbaga ngayon,
ito na yung focus na kami sa money din talaga eh, di ba? Siguro dahil din to sa ano man, sa pandemic, G. Oo, G ka ba? Ang dami talaga natutong magbenta doon. Kahit hindi dapat ibenta. Binibenta. Ganon. Hindi, pero di ba, at least yung business, ano nga, sa Pinas eh, yung parang business culture, tumataas din eh, di ba? Parang pansinin mo, halos ang dami nagtatayo ng negosyo. Kasi they want to success, they want the money, they want parang ganun eh, di ba? Natuto na rin sila sa mga ano ba, yung mga dati. Parang nauntog ba? Nauntog sila sa... Grabe yung pandemic, G, di ba? Ang hirap kumita nun. Kaya internet talaga yung nangyari. Tama. Pero ano G, yung mga lesson lang ba na ano, sa food business, kunyari magtatayo silang food business. Ito, syempre kailangan laging malinis. Tapos yung gagamitin mo, yun talaga. Kasi paano babalik, diba? Oo, tsaka hindi lang, kailangan mo yun para sa sarili mo rin, diba? Para sa pamilya nyo yun. Kailangan laging malinis. Number 1 key sa food, no? Oo, malinis, tsaka fresh, number 2. Yun. Syempre, may mabibili ka naman fresh eh. Bakit hindi fresh bilhin mo, diba? Exactly. Kahit mahal, diskarte mo na yun. Ayusin mo yung ano, yung pagpuput mo kasi mahalaga talaga yung food man kasi araw-araw energy yun eh. Energy yun, tsaka ano yun eh, sa katawan mo yun eh. Oo, kaya kailangan kaya wag kayong magtitipid sa food kahit mahal, wag niyo kukupalin yung mga ano niya. So pag nag-i-start ka, yun yung a-avoid mo, no? Na dapat malinis ka rin na a-avoid mo yung maging madumi talaga. Oo, hindi lang sa pagkain pati sa kinikilusan mo, sa sarili mo, di ba? Ganun yun. So, yun take note guys kasi syempre, ang food business, sabihin nyo, kunyari madali ka magluto, hindi ka malinis. Kaya paano sila babalik? Kasi parang cycle kasi siya na kunyari, ikaw ba, makita mo, madumi, di ba? Babalik ka. Tsaka sa food business, ang pinakamasaya doon man, yung bumabalik yung yung customer, no? Bibili ulit. Di ba? Na ano sila eh, no? Na satisfy kasi sila eh. Oo. Di ba? Ayun yung reason ba't sila babalik, di ba? Malinis, mga ganun ba? So, tsaka yung sarap, diba? Isa na yun. Bonus na nga yung sarap na yun eh. Diba? So, yung advice mo naman, kunyari, sa mga bagong magsisiman. Sa mga bagong magsisiman. Advice. Dapat, syempre, una sa lahat, lalakasan nyo yung loob nyo. Syempre, mahirap din talaga man eh. Kasi lalayo pag nasanay kang Pero kung kupal ka, panay malayo ka sa mo, parents mo, okay lang. Kung sanay kang independent. Pero kunyari, yung yung attached ka. Lagi ka dun sa family mo. Parang ang hirap. Mahirapan ka. Pero sa una lang. Una lang. Pero pangit din yung sanayin, pre. Para sa akin, Para sa akin, okay, sige. Expound. Kamoting seafarer dyan. Yung pangit din sanayin na magtatagal ka sa barko. Siyempre, paano naman yung magiging family mo sa future? Man, no? Kawawa naman. Isipin mo, 35 years ka sa barko, sayang yung 35 years ng life mo. Ay, hindi rin eh. Kasi may bawi naman yun eh, no? Hindi rin eh. Ang point yung mo lang din. Yung time. Yung time. Tsaka yung parang sulitin mo dapat din yung moment na with them. Diba? Na hindi lang din na puros ganun. Basta balance lang. Balance nyo lang guys kasi syempre. Pero ayun nga, dapat ibayan nyo yung loob nyo. Tapos sipaga mo syempre. Tsaka wag kang bawal kupal doon, ha? Kaya ikaw, magsisimula ka pa lang. Wag kang kupal. Bawal kupal. Bawal talaga. Tapong ka nun. Pag may iba. May experience ka. Ayan, ako. Pag yung lalo yung mga all crew, minsan. Pero hindi ko naman sinasabing lahat, ha? Pag mga all crew Pinoy, syempre, marami talagang crab. Mga talangka. Putang ina, nakakabuwisit. Okay. Mga kukupaling ka ba? Kasi ikaw yung pinakamababa. Pero okay lang yan, kasama yan. Para mapatibay din yun eh. Baka sinusubukan ka lang ng mga kasama mo. Okay, hindi kasi kumbaga sa isang ship talaga hindi mawala yung parang yung ganon. Kubal. Isang shit sa ship. Pero ngayon, shoutout sa Elizabeth S. yung barko ko man. Shoutout Elizabeth S. Solid. Ano siya? Tourist ba yan? Hindi. Ano lang kayo? Cargo, general cargo. Pero so para kayong Shopee sa river. Oo, yun. Tapos yung kargada yung mga bakal. Okay. So mga minerals. Hindi naman. Bakal. Yung paggawa ng sakyan. Okay. Okay. Yung mga metal. So saan nyo dinideliver yun? Sa Antwerp, sa Belgium. Belgium. Tapos saan galing yun? Doon din. Kasi nga river nga lang eh. Kasi malapit. Pero yung biyahe doon, umabot ng 18 hours. Tapos marami siyang lock. Yung parang elevator, G. Tignan nyo na lang sa sa vlog ko, ha? Okay. Para malaman nyo. Follow nyo. TikTok. TikTok. Para malaman nyo. Tsaka yun nga siyempre hindi rin madali yun, yung gano'n. Oo, nakakapuyat din. Puyat din. Walang doon, walang proper sleep. Walang... So ano yung mo doon? Anong trabaho mo talaga doon? Ano ko ba sasabihin yun? Ano lang kasi man parang
gawaing bahay lang. Pero ang kakaiba lang doon, syempre umahawak ka ng mga tools. Tapos pintura. Ako, sa lugar kasi namin, hindi siya bago eh. Yung doon, dahil nagpipintura, construction. Parang hindi siya bago sa akin, kaya parang ako nadadalian ako sa... Hindi, maintenance. Yun, maintenance. Diba, In short, maintenance. Kasi yung ship nyo malaki, maliit lang. Kasi anim lang kami crew man. Solid! Tapos kami na rin yung doon, Gingineer. Gingineering? Tapos kami na rin nag-change oil ng mga generator, yung mga basta yung mga basic na ba. Ganun lang. Gagi, solid din, no? Tsaka walang kupal. Bawal kupal. Luto ka rin, di ba? Oo, yun. Yun, yung luto kasama naman yun every 2 weeks. Ay, luto nyo doon na European dish? Oo, ako nagluto European. Sanay talaga fine dining sila, no? Kahit hindi sila sanay. Ay, ginagawan ko lang ng maganda. Siyempre, pasikat ako, boy. Pasikat ako eh. Hindi, pero minsan, pansin ko sa work, minsan kailangan mo rin, hindi magpasikat. Kahit, pero wag mo expect na mapopromote ka. Gawin mo lang yung best mo ba? Tsaka kung saan ka masaya. Hindi yung ipipilit mo pa. Kumbaga, effort mo lang yun. Extra na walang bayad, na walang kapalit. Walang kapalit dapat iniisip mo eh. Kasi syempre sa business, lalo na, kunyari, mag-build kayo ng business, tas yung tauhan nyo, nakita mo maganda performance, tas kupal naman. May mga ganun eh. Wala din. Pero kung ginagawa mo, tas swabe ka lang, tas hindi ka parang palong-palong ma-promote. Goods na. Walang expectation, walang trabaho ka lang. Pero ayusin mo na rin. Kasi syempre, mahirap pag naging kupal ka pa sa work o pag-iinitan ka pa. Kahit saan, huwag ka magiging kupal. Mali yun. Pero G, ito ano yung pinaka naaalala mo sa barko na hindi mo makakalimutan? Kunyari, kung work-related ba o kahit pinakamahirap ba? Pinaka hindi mo lang makakalimutan. O positive or negative, ikaw? Mamili ka lang. Yung positive, syempre yung yung pinakabago ko man, yung nagawa sa akin yung pinakamahirap na trabaho. Tapos mga kasama ko sa likod, yung matataas, nagpipintura lang ako, nag-grinder ako, G. Anong grinder mo? Para alam nyo mga G, ganito kalaki yung grinder namin sa barko. Tapos palatong ganyan kalaki yung laki nun. Parang gano'n nga. Oo. Banat, no? Banat talaga eh. Ang laki-laki ng barko nung una ko sinakyan eh. Hindi. Nakakapasyal ko sa'yo. Hindi, pasyal eh. Masarap pumasyal eh. Oo. Nakita yung Josh eh, no? Oo, sa yun? Scotland. Ayaw, pumunta kami ng one time sa Scotland. Tawid na yun eh. Pero bago yun, puta, inaabot kami ng alon. Kasi winter time. Tsaka winter time. Okay. Ibang klase kasi yung North Sea kapag winter. Balagbag. Oo, balagbag talaga. Yun nga daw yung parang yung isa sa pinakamalakas din na current. Oo, dun talaga. Siya talaga. Yung North Sea talaga. Lalo pag winter, balagbag. Grabe yung lamig. Oo, kaya doon ko naisipang magnegosyo. Pag uwi ko dito, para at least magkaka-start na akong magka-idea, pumapasok na sa akin. Pag nakabakasyon ako. Hindi, tsaka alam mo, yung advantage din yung kunyari nakakapunta ka sa ibang bansa, yung nakikita mo yung ibang business nila eh. Na pwede mo i-apply sa Pinas. Tsaka minsan man sa may iba silang hassle na wala dito. Na pwede mong i-apply dito. Exactly. Diba? May ganon siya. Pero secret ko muna yun, abangan nyo. Basta yan. Basta abangan nyo yun. Pa-plug din namin yung Matic, diba? Pero yun nga, diba? Yun yung hindi niya makakalimutan, diba? Na masaya eh, no? Masaya. Yung gumagala din eh, no? Oo, makakita ka ng ibang tsaka yung view, diba? Tsaka friendly rin sila man. Laro kay basketball. Diba isipin mo, mga puti, mga supot. Hindi lang supot talaga yung mga puti. Hindi, balik tayo sa shop nyo sa Lugawan G. Ano yung pinaka-weird na na-encounter mo? Weird? Customer ba? Na ganun. Ako yung weird, puta. Lasing, nagluluto ako lasing. Hindi ko na alam yung timpla. Pero nauubos. Diba? Yung doon, meron doon. Ito, kwento ko lang. G, kakapanganak lang nung kunwari, nanganak, family. Hanggang nagbinata, doon kumakain ng lugaw. Isipin mo yun, ilang taon yun. Diba? Simula, di ka naglalakad, hanggang nag-aaral ka ng high school, doon ka kakain. Diba? Matindi rin yun. Baby lugaw yung mga... Baby lugaw! Pinalaki ka sa lugaw. Shoutout sa'yo kung sino ka man. Sino ka, solid ka, di ba? So, ayun na. Magtatapos na rin tayo, G. Kasi syempre, nakwento na namin yung mga experiences niya. Sana may part 2 rin to, G. Hindi, Matic yan. G, Matic. Hindi, G, birthday ko. Punta ka. Oo, Matic. Dito lang na. Baga ako nun. Sa birthday ko pala, parang open podcast ba? Parang ako dito mag-isa, tapos magtatanong sila lahat sa akin. Uy, hot seat yun. Hot seat ako, G. So, yun yung abangan nyo, no? Puntahin ko yung mga malulupit kong tropa.
Abangan niya. Abangan niya na mag-ano kami, magbablog kami noon, syempre. Para ma-up na rin kami, para makilala na yung North Caloocan. Di lang puro puro kamote. Mga couple doon. Mga bato doon. So anyway, subscribe kayo guys. Like, subscribe, share nyo na lang din yung Facebook namin. Tapos pasok kayo sa community ko para makita nyo mga behind the scenes. So follow Facebook ha. Poolside Convo. We out. Peace. G, wag muna.